ginisa, diretsahan ng Committee on Energy, Finance at Ways and Means, Public Services ng Senado. Ang Energy Regulatory Commission, kinatawan ng Department of Energy, lalo na po ang mga opisyalis ng Manila Electric Company sa controversial na system loss na matagal na, dekada na nahihirapan at pinahihirapan ng mga consumer na Pilipino, hindi lang ho dito sa Luzon, kundi buong Pilipinas. Pakinggan po ninyo itong pagsalita ng Chairman ng Komite, Senador Tulfo, dahil nga ho sa mainit na isyong ito. Matapos nga hong ipag-utos ng Pangulong tanggalin na ang system loss dahil kawawa ang consumer sa elektrisidad. At kabilang dyan, amyendahan, baguhin ang ipiralo na dahilan kung bakit may ganitong nangyayari. Kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin. Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin. Hindi na muna namin problema yun. Hindi na rin problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw. Bakit kami na naman nasasagot noon? Parang lagi na lang kami sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan, so sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, huwag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, tayo lang ako ng electric company din para... Ayan po ang tahasang pananalita, pagsalita po ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng komite, diyan sa unang public hearing. Matapos nga ho yung pag-uutos ng Pangulo doon sa State of the Nation Address sa SONA, alisin niyang system loss na yan. Grabe, ano ha? Alam niyo, mahaba yan eh. Hirap na hirap magpaliwanag dyan yung kinatawhan ng Manila Electric Company. At pati yung chairman ng ARC, Energy Regulatory Commission, nahirapan din sagutin kasi parang ginajustify pa na party, normal lang daw yun, parang party talaga yun ng sistema. Hindi nga pwede yun. 25 years na ho yung sistemang yan. 25 years na ang ipiralo, kaya dapat baguhin. Lumalabas ho dun sa hearing, hindi nalulugi ang mga power industry, ang mga producer ng industriya ng elektrisidad sa bansa. Tabo talaga, paldo talaga sila. Kasi nga, paano malulugi? Lahat ng nawawala at yung kailang pagkalugi kung meron man, ipinapasa sa consumer. Yun nga yung system loss. Ano yung pagkalugi na pwedeng nangyayari? Halimbawa sa isang barangay, may jumper dyan. Kung 1,000 tao nakatira dyan, 200 jumper. O edi yun yung system loss. Yung jumper na yan, yung illegal ng 200 na yon, ipapasa doon sa 800 na mga mamamayang walang kalaban-laban. 10 lang po yan. Kung dito sa Metro Manila, meron tayong more or less 25 million na. Kung halimbawa aabot ng 1 million, ang jumper or illegal connection dito, ipapasa yun doon sa kabuuan ng nakatira sa Metro Manila. Walang kaalam-alam, walang kasalanan. Ganon po yun. Yun ang ginagawa nila. So wala talaga silang lugi. Talagang tabo, talagang kita ng malaki. Walang lugi. Produce sila ng produce, supply ng supply. Tapos pagka mayroong problema, ipapasa nila sa consumer. 25 years na kung nangyayari ito. Ngayon lang ito, sa ilalim ng Marcos administration, sinilip at inilalaban ang kapakanan ng consumer. Yan ang Pangulo.
Bakit hindi ito nakita ng mga nakaraang Pangulo ng ating bansa? Marami tayong naging Pangulo dyan ng mga ekonomista, artista, congressman, dating senador, abogado, matatapang pa yung iba. Yung tapang nila tungkol dyan, wala eh. Itong Marcos administration na sinasabi niyong mahinang presidente, siya pa yung nakakita at siya pa yung lalaban ngayon at nag-utos. Tatamaan talaga ang mga negosyante. After 25 years, ngayon lang nagkabukuhan. Kaya pala maraming nagninegosyo dyan. Kaya pala maraming mga negosyante na iniiwan yung ibang business. Pinapasok ang pagpoproduce ng power. Yung pala naman wala silang kalugi-lugi at napakalaki na kikita. Isipin mo, halimbawa mamuhunan ka ng 10 milyon. Sigurado nakikita yung 10 milyon mo, walang pagkalugi kasi pinapasa nga sa consumer. Yung halimbawa nasira na mga planta, nasira na mga transmission, or kung anumang kable dyan sa mga probinsya o kahit dito sa Metro Manila. Yung pagpapagawa nun, sisingilin din sa consumer. Parang walang puhunan yung mga kapitalista. Yung initial na kapital lang nila, ang hawak nila, palaki ng palaki kasi wala silang dinadagdag na negosyo na kapital, parang gano'n. Lahat pass on, pasa rito, pasa ron. Isipin mo, pag binasirang kable, pag ni-repair nila, kung magkano gastos, ipapasa sa consumer. Dapat kanila, hindi ba parang kotse? Pag bumili ka ng kotse, binili mo sa kasa ng kotse, kung ano mang brand yan. Pagkatapos mong bayaran niya, wala nang pakialam yung may-ari ng yung kasa. Paglabas ng kasa yan, after 1 week, nasira yung gulong, kung ano man nasira dyan. Di ba? O kaya 1 year, after ng 1 year warranty, wala nang pakialam. Ang gagastos dun ay yun ang may-ari ng sasakyan. Dito pala sa power industry, ito palang negosyong ito, parang habang panahon, habang buhay. Ang kanilang gastos sa maintenance ng mga nasisira at mga ninanakaw na power o supply, yung kurente na tinatawag, yung mga jumper, illegal connection at kung ano-ano, yung pala ipinapasa sa kapitbahay. Pinapasa. Kaya kung kayo yung nakatira, pasintabi na ho na yung mga kapitbahay nyo o yung kabarangay nyo ay siyang katutak ang mga squatter dyan, pasintabi na, illegal connection, yung pala ipapasa sa bahay nyo. Wala kayong kaalam-alam. Kaya pala yung mga nakatira sa mga ganyan, naka-aircon pa. Tandaan nyo, dito sa Metro Manila, yung ibang mga squatter dyan na area, tingnan nyo, ang aircon nila 24 hours. Illegal connection. Pero ang magbabayad pala noon ay yung katabing matinong bahay. Yung building na matinong negosyo. Ganong kagarapal sila. Puro pass on, pass on, pass on. Ngayon, nagkakabukuhan na. Kaya kailangan nating suportahan mga kaibigan, mamamayang Pilipino, ang labang ito ng ating administrasyon. I-amend ang IPIRA law. Tanggalin ang VAT, tanggalin ang system laws. Dahil 2 dekada at kalahati na tayong naaabuso. Please like and share, subscribe and follow.